Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action crime film na pinamagatang Wrath of Man. Now sit back and enjoy the movie. Nagsimula ang pelikula sa dalawang gwardya mula sa isang security company na pinangalanang Fortico. Habang nasa trabaho, isang truck ng semento ang humarang sa harap nila at agad na pumunta sa baba ang isang gunman kasama ang iba pa niyang mga kasamahan. Nang sinimulan nilang atakihin ang truck, pilit nilang pinalabas ang mga gwardya at sinimulang kunin ang mga bag ng pera. Sa gitna ng kaguluhan, maririnig ang putok ng baril sa malapit. Pagkaraan ng 3 buwan, ang manager ng Fortico na si Terry Rogers ay binanggit ang nakaraang insidente sa truck kung saan napatay ang 2 gwardya at isang sibilyan. Sinabi niya kay Mason na papalitan niya ang mga gwardyang ito ngunit kailangan niya munang pumasa sa ilang mga firearms test. Buong araw siyang sinanay ng isang lalaking nagngangalang Bullet at halos hindi naabot ang threshold upang maging isang gwardya. Matapos maipasa ang pagsusulit, binigyan nila si Mason ng bagong pangalan bilang H. Kalaunan, nakipagkita si H sa iba pang mga gwardya kabilang sina Hollow Bob at Boy Sweat Dave. Sinimulan nila ang kanilang unang drop-off kasama si H at tulad ng inaasahan, naging maganda ang kanilang operasyon at ang lahat ay naaayon sa plano. Kinabukasan, nasa trabaho si H at kasama niya si Dave. Hindi nagtagal, pilit silang pinapahinto ng ilang armadong kalalakihan na nagsasalita sa telepono dahil bihag nila si Bullet. Inutusan nila si H na itapon ang mga bag sa likod ng pickup truck ngunit sinadya niyang ihulog ang isa sa lupa. Nang lumabas ang isa sa mga armadong lalaki, itinapon ni H ang isang bag ngunit mabilis niyang binaril ang lalaki sa ulo. Sunod niyang pinaulanan ng bala ang iba pang mga gunman at pinagbabaril sila nang walang kahit isang mintis. Pinatay niya ang bawat isa sa kanila bago hinabol ang kanilang pinuno. Pumunta siya sa kalapit na gusali at nagawa siyang makorner ni H bago pinasabog ang kanyang utak. Ang mga aksyon ni H ay masusing siniyasat ng manager na si Terry at sinabi sa kanyang mananatili siya sa mesa nang hindi bababa sa 1 buwan, ngunit ang CEO ng Fortico na si Blake Halls ay pinuri si H at sinabing dapat siyang mapromote. Pagkatapos nito, ipinatawag siya para suriin ang ilang footage sa nakaraang pagnanakaw upang makita kung tila pamilyar sa kanya ang alinman sa mga armadong lalaki sa video. Nakatingin siya sa isang partikular na gunman, ngunit sinabi niya sa iba na walang pamilyar sa kanila. Sa sumunod na eksena, ipinakita ang 2 agent na nagtatrabaho para sa isang lalaking nagngangalang King at inisip na si H ang makapagtuturo sa kanya sa mga lalaking responsable sa unang pagnanakaw. Sa sumunod na araw, pinuri ng ibang mga gwardya si H para sa kanyang kabayanihan. Nagpasalamat si H sa kanila at agad na dumiretso sa trabaho. Naging normal lang ang lahat ng operasyon hanggang sa lumipas ang 3 buwan. Habang sina Bullet at H ay nasa kanilang ruta patungo sa isang delivery, hinarang sila ng isang nakabisikleta at pinalibutan ng mga lalaking may dalang baril. Naglagay sila ng smoke device at pilit na ibinaba si Bullet mula sa truck. Gayunpaman, nang lumabas si H at ipinakita ang kanyang mukha, lumalabas na tila kilala siya ng mga gunman at nagmamadaling umatras. Nang makabalik sa headquarters, hindi maintindihan ni Terry kung bakit iniwan ng mga armadong lalaki ang pera sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mukha ni H. Ngunit pinatahimik ni Blake si Terry at sinabi kay H na magkakaroon siya ng mataas na posisyon sa puntong ito at ipagpatuloy niya lang ang kanyang ginagawa. Samantala, makikita si Bullet na nakikipag-usap kay Boy Sweat Dave at sa tingin niya ay may itinatagong lihim si H. Kinagabihan, palihim na pumasok si H sa bahay ng isang babaeng gwardya na nagngangalang Dana. Ngunit nang makakita siya ng isang stack ng pera sa kanyang apartment, sinimulan niyang tanungin ang babae. Nagpaputok si H ng ilang bala upang takutin siya at ibinunyag na ninakaw niya ang ilan sa perang yun mula sa isang trabaho ilang buwan na ang nakakalipas. Ipinakita sa kanya ni H ang larawan ng kanyang mga magulang at nagbanta na kung nagsisinungaling siya sa kanya, siya at ang kanyang pamilya ay sasapit ng malaking kaparusahan. Bumalik ang eksena 5 buwan na ang nakakaraan. Kasama ni H ang kanyang anak na si Doggy at bumisita sila sa States habang nagbabakasyon. Hindi nagtagal, nakatanggap si H ng tawag mula sa kanyang dating kasamahan sa trabaho na si Mike at sila rin ang grupong tumakbo nang makita ang mukha ni Mike kanina. Humingi ng tulong si Mike para sa isang trabaho at sinabing hindi niya kailangang direktang masangkot sa operasyon. Nang matapos ang tawag, nagmaneho si H kasama si Doggy malapit sa isang pantalan kung saan nakatakdang maganap ang robbery at ang kailangan niya lang gawin ay sabihin kay Mike kung saan papunta ang sinasabing truck.
Habang kumukuha ng pagkain si H para sa kanyang sarili at kay Doggy, ang mga lalaking nakasakay sa truck ng semento na nakita natin sa simula ng pelikula ay nagpakita upang gawin ang robbery. Ang isa sa mga gunman ay inutusan si Doggy na lumabas ng sasakyan. Nakita ni H ang nangyayari at tumakbo papunta sa kanyang anak, ngunit ang gunman na may peklat malapit sa kanyang mata ay pinagbabaril si Doggy bago pa siya mailigtas ni H, at paulit-ulit din niyang pinagbabaril ang ating bida. Matapos ang insidente, nakoma si H sa loob ng halos 3 linggo at nang siya'y makarecover, ipinaalam sa kanya ng doktor na patay na ang kanyang anak. Pagkatapos ay nakipagkita siya sa kanyang dating asawa na si Jane at sinisisi niya si H sa pagkamatay ng kanilang anak. Nang tuluyan ng gumaling si H, nakipagkita siya kay Mike at sa kanyang mga kasamahan. Lahat sila ay nakaramdam ng responsibilidad sa nangyari kay Doggy at sumang-ayon na tulungan si H para hanapin ang lalaking gumawa nito sa kanya. Tinanong nila ang ilan sa mga kilalang kriminal na grupo, mula sa isang team patungo sa susunod, hanggang ang isa sa mga lalaking ini-interrogate nila ay ibinigay ang pangalan ng isang magkapatid na kriminal. Itinuro si H sa isang gusali kung saan sangkot ang magkapatid sa bawat posibleng karumal-dumal na krimen. Ngunit nang wala silang nakuhang impormasyon mula sa magkapatid, agad silang pinatay ni H. Lumalabas na nagtrabaho lang si H sa Fortico upang maipaghiganti at mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang anak. Nang magsimula ng magtrabaho si H sa security company, inimbestigahan niya ang mga gwardyang nagtatrabaho doon, kaya inutusan niya ang kanyang assistant na si Christy na kunin ang lahat ng kanilang file. Nakita niya ang ilang background check sa mga gwardya, kasama ang autopsy report sa pagkamatay ni Doggy. Sa sumunod na eksena, ipinakilala sa atin ang grupong responsable sa unang robbery, isang team ng mga dating veterano mula sa Afghanistan na itinuturi ng basura sa Amerika. Pinamumunuan sila ng isang lalaking nagngangalang Jackson at ang kanyang mga tauhan ay sina Carlos, Sam, Tom, Brad, at ang panghuli ay si Jan, ang lalaking pumatay kay Doggy at bumaril kay H. Makikita silang nagpaplano para sa gagawing truck robbery sa isang party para kay Jackson. Nang umalis na ang grupo para simulan ang pagnanakaw, napansin nilang pumasok sina H at Doggy. Sa panahon ng robbery, inutusan ni Sam si Doggy na lumabas ng sasakyan at humiga sa sahig. Doon, hindi sinunod ni Jan ang plano at binaril ang 2 gwardya ng armored van. Nang mapansin niyang nakita ni Doggy ang kanyang mukha, binaril niya ito bago binaril ang bida na si H. Nang maging matagumpay ang resulta ng kanilang operasyon, pinaplano ng grupo ang kanilang sunod at huling pagnanakaw. Mahigit $150 million ang hahatiin sa pagitan nila at ng lalaking kasabwat nila sa loob, na kalaunan ay nabunyag na si Bullet. Ilang linggo bago gawin ang huling pagnanakaw, tinalakay nina Jackson at Tom ang kanilang plano. Pareho silang nag-aalala kay Jan dahil alam nilang lagi siyang sumusuway sa napag-usapan, ngunit may tiwala pa rin si Jackson na sa huli ay susundin niya ang mga utos. Pagkalipas ng ilang araw, sinimulan na ng grupong pumunta sa Fortico, kung saan inamin ni Bullet kay H na siya ang inside man na nagsasabi sa grupo kung aling truck ang sunod nilang target. Pinatay ni Bullet ang mga kamera at pumasok sa isang abandonadong gusali. Nandoon ang mga tauhan ni Jackson na nakasuot ng bulletproof suit at pagkatapos igapos ang mga kamay ni H, pumasok na sila sa loob ng truck. Kalaunan, nagsimula na ang pagnanakaw at wala itong naging anumang problema. Ang bawat tao ay sumusunod sa kanilang mga utos, ngunit nagpanik ang isa sa mga gwardya at pinindot ang emergency button. Nang maalarma ang ibang gwardya, nagsimulang lumipad ang mga bala at nagawa nilang pasabugin ang pinto papunta sa taguan ng pera. Pagkatapos, sinimulan nilang patayin ang bawat taong makita nila at pagkatapos patayin ang kalahati sa mga bantay, nasugatan ng isa sa kanilang mga kasamahan habang pinapatay nila ang emergency button. Binuksan nila ang mga gate para sa kanilang huling kasamahan at sinimulan na ang pagkarga ng mga bag ng pera sa sasakyan. Samantala, naabisuhan at nasa ruta na ang team ng SWAT, ngunit nangangailangan sila ng 8 minuto bago makarating. Nang magawang harangan ng mga pulis ang entrance, nakuha ni H ang baril ng isang kawatan at pinaputukan ang kanyang binti. Pagkatapos ay inilagay niya ang lalaki sa chokehold hanggang sa tumigil na siya sa paggalaw. Upang hindi paghinalaan ng iba, isinuot niya ang bulletproof gear para hindi siya makilala. Lumapit siya sa isa sa mga lalaking nagkakarga ng pera sa truck. Pinatanggal niya ang kanyang helmet at nang malaman na hindi siya ang pumatay sa kanyang anak, agad niyang hinila ang gatilyo. Sa panahon ng kaguluhan, hindi na makagalaw ang iba pang mga tauhan ni Jackson dahil na-corner sila ni Dana at ng isa pang gwardya.
Nang walang sinasayang na oras, ipinakita ni Bullet ang kanyang sarili sa dalawa at sinabing tutulungan niya sila. Ngunit nang binigyan siya ng baril, agad niyang pinatay ang walang kamalay-malay na mga gwardya. Samantala sa may pasilyo, sinubukang lumaban ni Dave ngunit binaril siya ng isa sa mga kawatan. Nang pilit na pinapalabas si Terry, nagpakita si H at nagkaroon ng matinding labanan sa isa sa mga tauhan ni Jackson. Nagkaroon siya ng matinding sugat ngunit sa huli, nagawa niyang patayin ang salarin. Kinuha ni Jackson ang sugatan nilang kasamahan at nagtungo na sa kanilang getaway car, ngunit sinimulan silang paputukan ni H ng automatic rifle. Samantala, nagawang makabangon ni Dave at pinaputukan ang sugatang kawatan at napatay siya. Nang marinig ni H ang isang click sa kanyang likuran, binaril siya ni Bullet at nawalan ng kakayahang makagalaw. Sa pag-aakalang patay na si H, tinawag niya si Dave at sinabing wala nang natitirang kalaban. Nang inilabas ni Dave ang kanyang sarili, pinaulanan siya ng bala ni Bullet sa buong katawan. Habang nagmamaneho na sila papalayo, tiningnan ng mabuti ni H si John at nakilala siya bilang ang lalaking pumatay sa kanyang anak na si Doggy. Binuksan nila ang gate at binangga ang sinasakyang armored truck sa dalawang sasakyan ng pulis. Pagkatapos ay sinimulan silang habulin ng mga SWAT police at maging ng mga helicopter. Matapos makakuha ng kaunting pinsala ang kanilang sasakyan, pumasok sila sa isang gusali at sinaraduhan ang entrance sa likod nila. Dahil meron lamang silang 5 minuto para makatakas, plano nilang dumaan sa isang underground access tunnel na hindi alam ng publiko. Lumalabas na nasugatan ng husto si Jackson, matapos siyang matamaan ng bala sa kanyang leeg. Nang kailangan na nilang iwanan ng truck, pinatay na ni John si Jackson. Dinala nila ni Bullet ang mga bag ng pera sa isang elevator at pumunta na sa underground tunnel. Isinakay nila ang mga bag sa quad bike at nagmaneho ng 3 milya papunta sa isa pang sasakyan. Nang ma-realize ni Bullet na isang traidor si John, sinubukan niyang patayin ang kasamahan, ngunit naunahan siya nitong kumilos at binaril siya sa ulo. Pagkatapos, nagpatuloy si John dala ang lahat ng mga ninakaw na pera at dahil sa daan-daang tunnel na maaari niyang takasan, hindi ito kayang i-cover ng pulisya ng sabay-sabay, kaya't matagumpay na nakatakas si John sa kanila. Pagkatapos ng ilang oras, nakaupo si John sa isang apartment, dala ang lahat ng pera. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng tawag sa isang telepono mula sa loob ng bag. Biglang lumitaw si H sa kanyang likuran at ibinato sa kanya ang autopsy report ni Doggy. Nagpanik si John ngunit tiningnan niya pa rin ang loob nito. Sinimulan niyang basahin na binaril si Doggy sa kanyang atay, sa baga, sa spleen at sa puso. Tiningnan ni John ang litrato ni Doggy at naalala si H sa sahig na nakatitig sa kanya. Nang hindi nagbibigay ng babala, binaril ni H si John sa atay at pagkatapos niyang mamilipit sa sakit, sinunod niya ang kanyang baga. Pagkatapos ay naalala din ni John ang anak ni H sa sahig na nakatingin sa kanya. Matapos barilin ni H ang kanyang spleen, pinatay na siya nito sa pamamagitan ng pagbaril ng kanyang puso. Matapos maipaghiganti ang kanyang anak, umalis na siya sa apartment at sinalubong siya ni Agent King. Tiniyak sa kanya ni King na tapos na ang trabaho at maaari niyang mabawi ang ninakaw na pera. Sumakay na si H sa isang sasakyan kasama ang isa pang lalaki bago nagmaneho palayo at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.